Okay mga guys, so no, nagpatupad na naman ang China ng fishing ban naman ngayon. Dati yung mga nakarambuan, nagpatupad sila ng batas na aarestuhin ang mga fisherman o sa loob ng ating exclusive economic zone EEZ. Ang kakapal talaga ng mukha nitong mga Chino na to. Ngayon, nagpalabas na naman sila ng batas nila na nagpi-fishing ban sa Masinloc, Zambales. So halos na yan pasok na sa ating EEZ yan. So ang titigas talaga ng mukha nila, no? Talagang sinasakop na nila ang ating teritoryo sa West Philippine Sea. So kung bago pa lang sa ating channel, please like at subscribe na lang muna sa ating YouTube channel. And also, siyempre, pakisubscribe din kay GMA Integrated News. So, ito ang bibigyan natin reaction So, and also, please ayun lang like and subscribe lang muna. Okay, umpisa na natin. Hindi susunod ang ilang mangingisda sa Zambales sa fishing ban na ipatutupad ng China hanggang sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Ang aksyon dyan ng Foreign Affairs Department sa pagtutok ni Chino Gaston. Umalma at naghain ng diplomatic protest ang DFA dahil sa 4 na buwang fishing moratorium o tigil sa pangingisda na ipinapatupad ng China sa karagatang sakop ng exclusive economic zone ng bansa. Ayan Ayan, nagpatupad na naman ng panibagong batas ang Chino na fishing ban naman. Kaso, dapat dun sa kanilang ban, sa kanilang EEZ lang. Kaso, dinamay nila pati itong EEZ natin. Pasok sa ating exclusive economic zone ang kanilang batas na dapat hindi. So, fishing ban daw. So, ang titigas talaga ng mukha nito. Nakakabuisit talaga itong mga Chino na to. Sa isang statement, sinabi ng DFA na base sa 2016 Arbitral Award, itinuturing na paglabag sa United Nations Convention on the Laws of the Sea ang pagdeklara ng China ng fishing moratorium. Ang Pilipinas lang anila ang may sovereign rights sa lahat ng living resources gaya ng isda sa loob ng sarili nitong EEZ. Ayan na naman. Nagprotesta na naman ang ating gobyerno sa China. So talaga nakakalungkot, hanggang protesta na lang talaga. Sakop ng taunang fishing ban ng China ang lahat na karagatang hilaga ng 12 degrees latitude o mula sa taas na bahagi ng Reed Bank hanggang sa mainland China. O kita mo, napakalawak ng sakop ng batas ng Chino, nung kanilang fishing ban. Antindi. Sama sa fishing ban ng Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal na itinuturing na traditional fishing ground ng mga mangingisda ng Pilipinas at iba pang mga bansa. Pita mo, kasama patay ang Scarborough Shoal o ang Panatag Shoal, na sa totoo lang talaga pasok sa ating EEZ yan, pero kasama sa kanilang fishing ban ng mga mokong na Chino na to. Ang mga Pilipinong mangingisda hindi raw susunod sa fishing ban ng China, pero may dama pa rin silang takot. Tama. Mas matatapang pa yata ang mga mangingisdang Pinoy, kaysa sa ating sa mga kinauukulan. Dahil sa naunang lumabas na balitang mga aresto ang China sa mga papasok sa itinuturing nilang teritoryo. Isa lamang po yung kinikilala nating batas. Kung ano yung ating umiiral na batas sa ating bansa, yun lamang po yung ating kinikilala. Wala po kaming pakialam sa mga sinasabi po silang batas nila na yan. Sakaling ituloy naman ng China ang bantang mang-aresto ng mga mangingisda, pwede raw itong basihan ang bagong reklamo laban sa China sa ilalim ng UNCLOS. Pwedeng hindi pansinin yun. And if they try to enforce it, then that will be, again, an imposition, and it will be contrary to the 2016 South China Sea arbitration then. So pwede actually maging source yun ng isa pang kaso against them. Just in case, pwede mag-deploy doon. Dapat lang na bigyan ng support, ng Coast Guard yung fishermen natin. Teka. Nako, parang naamoy ko na yung ganyang mga senaryo, Hindi nyo ba na kukuha yung sinasabi ng yan? Na ibig sabihin, pag pinatupad ng China o mga Chinoy, mga China, ang kanilang pag-aaresto sa ating teritoryo, sa within our exclusive economic zone.
So, parang walang gagawin yata ang ating Philippine Coast Guard or Philippine Navy, kundi magsasampa lang ng panibagong kaso sa UNCLOS. So, ibig sabihin talagang walang gagawing aksyon. No, di ba? Na ano nyo na nakita nyo at narinig nyo, di ba? Na magsasampa naman ng once na pinatupad ng China yung pag-aresto sa June 15 sa mga Filipino fisherman, panibagong daw na kaso to ng China at magsasampa ang Pilipinas ng kaso sa UNCLOS. So, ibig sabihin talagang walang gagawing action yata. Parang ganun. Ang mga Philippine Coast Guard, ayun, titignan lang kung paano hulihin ng mga Chino yung ating mga fisherman. Parang ganun, di ba? O, di ba? Ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources hinikayat ang mga mangingisda na pumalaot pa rin. Pilipino lang daw ang may karapatang maglagay ng anumang kondisyon sa sariling Tama. easy. Ang gabay natin sa ating mga mangisda, walang pwedeng pumigil sa kanila na mangisda sa katubigang sakop ng Pilipinas. And of course, yung presence, you will maintain the presence. Yung presence, yes. Nakita niyo naman po, magkakasunod ng mga missions ang ginagawa natin para ma-establish natin yung presence sa West Philippine Sea at maramdaman ng ating mga mangingisda ang presensya po ng pamahalaan. Sinusubukan pang kunan ng pahayag ang Chinese Embassy pero wala pa silang sagot sa pahayag ng DFA. O yan Hindi yan sasagot, no? Hindi yan sasagot ng mga China na yan, no? Mga China na yan. Ang gusto nila, ipatupad kung ano man ang gusto nila sa kanilang teritoryo, na atin namang teritoryo na kinakamkam nila. Ang Bao de Masinloc, ang Panatag Shoal, o ang pasok sa ating EEZ, Exclusive Economic Zone, doon sila nagpapatupad ng mga batas nila kuno. So talagang napakalungkot, wala na talagang ginagawa, walang magawang aksyon, no? Walang magawang aksyon ang ating gobyerno, kundi ayun, magsampa ng kaso sa UNCLOS, sa mga kung ano mga ano diyan. So pero ang mga Filipino fishermen talagang huhulihin talaga. So huhulihin talaga. So titingnan lang ng siguro ng Philippine Coast Guard. Pero makikita yan sa June 15 kung talagang walang magagawa ang Philippine Coast Guard, Philippine Navy, kundi tignan lang na hinihila ang mga fisherman papunta doon sa kulungan. Nakakalungkot lang talaga. Okay, no? So, mga guys, kung nagustuhan nyo yung mga ganitong mga video, reaction video, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel. Okay?